Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Sa panahon po ng ating Panginoong Jesus, ang ketong o ang salitang ketong ay ginagamit sa lahat ng uri ng sakit sa balat. At alam naman natin po, noon pa man, ang ketong ay walang lunas pa. Kaya ang sakit na ito, pinandidirian. At kapag may ketong ang isang tao, siya ay kinikilalang marumi at required sila na ilayo o i-isolate at mamuhay na mag-isa upang walang mahawa. Ngunit sa tagpong ito, humarap ang lalaking may ketong sa ating Panginoong Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Ang sabi, kung ibig po ninyong mapagagaling ninyo ako. Alam niyo, mas maganda po yung English translation po nito. Ang sabi po, if you want to, you can make me clean. Sa original text po kasi, ayon sa mga biblical scholars po, hindi naman po nais ng may ketong na gumaling physically or medically speaking. Bagkus, gusto po niya maging malinis. Hindi niya pinakiusapan si Jesus na malinis tulad ng ating ginagawa na hygiene, na practices, na paliligo. Meron po ba dito hubang naligo ng umaga? Baka po meron po ba? Lahat naman po siguro naligo po, no? Kasi malamig po ngayon. Malamig ang panahon. Naramdaman niyo po ba? Kasi ayon po sa pag-asa. Sa weather po natin, midweek daw ng February, more or less daw, babalik na naman yung lamig. Kasi nung nakaraang linggo, di ba ang init, di ba? Napakainit. Kaya ngayon parang unti-unti, nararamdaman na naman natin ang lamig. At ang hirap kadalasan sa iba sa atin, mahirap maligo ng umaga. Kasi napakalamig. Lalo na po yung mga may edad po, no? Tama po ba ako? Hirap. Ayan. So, ang nais ipahiwatig po na itong taong may ketong na ito ay gusto niyang gumaling in spiritual cleanliness. Tawagin na lang din po natin to sa pangalang pagpapakabanal. No? Una, kultura po kasi ng mga Hudyo sa panahon ni Jesus na ang kalinisan ay kalebel o kapantay ng tinatawag nating pagiging banal. Di ba meron pong kasabihan na cleanliness is next to godliness. Tama po, di ba? At iyon ay isang masasabi nating manifestation na ang pagiging ikaw ay makadiyos. No? Kasi kapag tayo po ay malinis, iyon din ay parang pakahulugan din na we are in the right order. Order, di ba? At kaya kapag ang isang tao po ay madumi, ayon po sa tradisyon nila, hindi siya banal. Kaya pansinin niyo kung bakit inutusan ni Jesus na itong may ketong na ito ay magpasuri sa isang pari o saserdote, hindi po sa doktor, dahil bahagi ito ng kanilang batas ng mga Hudyo. Ngayon, tayo po ba, bilang mga nananalig sa ating Panginoon at sumusunod sa mga halimbawa niya, kailan po ba tayo lumapit sa Kanya, lalo na sa pamamagitan ng kumpisal? Baka po, noong tayo po ay, noong mga elementary pa, noong mga tayo po ay 7 taon pa lang,
O di kaya nasa 12 anyos pa lang ang huli nating kumpisal. Kailangan po ba talaga ho ito? Opo. Kailangan natin ang sakramentong ito. Kaya tinawag din po ito sa ating pong katuruan ng ating katesismo na Sacrament of Healing. Nagpapagaling. Profoundly in a spiritual sense. But itong sakramento na ito ay taglay din ito yung kabuuan ng pagkatao. Kaya gumagaling lang hindi lang ang ating kaluluwa, pati ang ating katawan. Ipinapawalang sala tayo po nito sa ating ginawang kasalanan. Ikalawa, ibig ng Panginoon na gumaling tayo. Imagine, ang Diyos ang may nais na gumaling tayo. Kumbaga nga po, tayo, ang trending ngayon sa ating pong pamahalaan ay People's Initiative. Ngayon, we are talking about God's initiative. Pero, hindi po ito perks, mga kapatid. May hinihintay po na sagot sa atin si Jesus. At ano po iyon? Kung bubuksan natin ang ating mga puso at tanggapin po siya. At hayaan na mapagaling tayo ng kanyang grasya. Kumbaga nga sa isang magulang po, di ba, na laging yung pinapaalalahanan ng kanyang anak, sinasabihan ng kanyang anak na anak, magpagaling ka, anak, galingan mo, anak, pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Pero sa bandang huli, depende pa rin po dun sa anak kung makikipag-cooperate po siya doon sa ginagawa ng kanyang magulang. And that is a kind of analogy, my dear brothers and sisters. At tayo po ba, lahat ngayon tayo dito, makailang beses po ba tayong nagsisimba at nakikinig ng mga pagninilay at inaanyayahan tayo o inaaya na pahalagahan ang ating buhay at pananampalataya? Ang tanong, ginagawa po ba natin ito? Kumikilos po ba tayo? O nagkikipit balikat lang? Magandang suriin natin ang ating sarili. Ano pong uri ng ketong ang meron tayo ngayon? Baka sobrang malaki na po yan. Baka naman po, sa sobrang manhid, wala na tayong pakialam. At kung ganito ang ketong, ganito din ang ginagawang sugat dulot ng kasalanan. Kaya maganda din pagnilayan din natin ang mga nakaraang gospels po natin. Ito mga nakaraang weekdays. Kung mapapansin nyo, patungkol po ito sa ating Panginoon Jesus sa kanyang pagpapagaling, lalo na po sa iba't ibang lugar. Hindi siya tumitigil dahil upang hanapin ang mga nawawalang tupa niya. Tayo din ay tulad ng mga tupang inaalagaan niya, kaya maging hamon po sa atin na sumandal lagi sa Kanya. Hindi siya madamot, anuman ang ating panalangin, kalusugan man ho iyan, o physical po man o spiritual man ho iyan, ibibigay po sa atin ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Hamon din sa atin na huwag tayong bumuo ng dibisyon na naglalayong ilayo ang ating sarili at sa ating kapwa. Kunin natin po ang naging halimbawa ni Jesus na lumapit sa may sakit at ito'y hinawakan niya. Hayaan din natin na tayo ay lumapit sa sakramento ng kumpisal, mga kapatid ko, upang manumbalik tayo sa pakikipagkaibigan natin sa Diyos at sa kapwa. Idalangin natin po sa misang ito na tayong lahat ay pagkalooban ng pusong mahabagin sa mga taong kinalimutan ng lipunan.
Dahil sa mga tulad nila, nagahari ang Diyos. Amen.